At eto yun. Ay, hindi pa pala yan. Mamaya, pakita ko sa inyo. Sana sa susunod na eleksyon, yung kagaya ng Pangulo ang mahalal. Para hindi na, mamayagpag yung mga naglulustay at mga gumagastos ng pondo na ng bayan na pansarili lang. Uy, nagsalita siya. Putang ina mo, pinsan ng Pangulo yung naglulustay ng pera ngayon. Gago ka ba? Tanga. Tanga ang hayop. Tanga yarn. Tanga-tangahan lang yan. Tanga ang puta. Sana susunod. Di lalong nalugmok ang Pilipinas. Sabi nga ni BP Sara, mukhang mukhang pagdating ng 2028, wala ng Pilipinas. Bangang sa sobrang gahaman ni Marcos Jr., ibenta niya na to sa mga Amerikano tong Pilipinas. Ito yung kinasaran niya. In-interview si BP Sara. To sabi ni BP Sara, sana ay magkatuluyan sila. Sabi ni Auntie Claire, BP Sara, spread love, not fake news. Not immorality. Don't be a Chucky. Asar yan. Asar na gago. Asar yan, pero ito, may chismis pala ako. Speaking of kabit-kabit. Hindi to si Auntie Claire, hindi si Auntie Claire to. May isang sekretary. Eto na. Pati na ilong ko. May isang sekretary na lumalantuday sa isang opisyal sa gobyerno. At etong babae na to ay isang sekretary. Kilalang sekretary. Hindi ko lang alam kung saang pero siya ay isang kilalang sekretary. At etong opisyal ng gobyerno na to, na lalaki, ay may asawa. May asawa at anak. At etong asawa ni lalaki na opisyal ng gobyerno. At etong si sekretary na malantuday ay nahuli sila ng asawa sa isang golf farm. Hindi ko alam, hindi ko takoy kung golf farm ba tawag doon, no? Basta nag-golf sila. Tapos etong si babae, nilalandi si officer. Nahuli. Paktay. Soon lalabas yan. Lalabas yan soon. Ha? Huling-huli eh. Utangin. Ang malupit pa dito, etong sekretaryeng babae ay may asawa rin. Grabe na. Sa totoo lang, wala naman tayong pakialam dyan sa mga kabit-kabit. Pero, nagsisimbolo sa pagkatao nila eh. Nung napanood ko yung lalaki, sabi ko, ay oo, may pagkamanyakol nga to. Nung napanood ko yung babae, ay may pagkamalandi nga ni. May pagkamalandi. Sabi ko, isip-isip ko, ay, totoo yung balita. Oo. Nga kung sino-sino pala yung lumalapit dito sa sekretary nito para makakuha ng, alam mo na, mataas na position at siguro extra another money, no, dahil ilang years na lang si Marcos ay mawawalan na sila ng income. Puta na kung sino ka man na sekretary ka, ang saklap mo. May asawa at anak ka, tapos paglandian ka pa sa iba. Kadiri. Oo. Eto ba, Claire Castro, nagtataka kung bakit ang taas ng survey ni BP Sara. Saan nagsisimula ang rating na ito? Hinahanap din po namin. So sana ang mga survey ratings na ito ay hindi magsilbing panlilin lang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Ang ina. Pag mataas ang ratings nyo, wala kayong say. Kung ito ba ay panlilin lang o hindi. Pero kapag si BP Sara yung tumaas ang survey, sasabihin nyo, panlilin lang ba to? Hindi. Ang ina nyo. Ulol. Lupit no? Dito pa tayo. Yan puta na, -3. Hindi pa ginawang 0 yan.
Nahiya pa tong SWS sa survey. Gawin nyo ng 0. Alam naman na namin na 0 yan eh. Tapos plus 20. Ew! Yan o, BP Sara. Nilampaso si Marcos Jr. sa latest SWS survey. Sa latest SWS survey, nakakuha si BP Sara ng 28 plus ratings. Habang si Pangulong Marcos na ay nakakuha ng minus 3 ratings. Patunay na malaking agwat ng tiwala ng publiko. Grabe, palakpakan muna natin si Vice President Sara Duterte at magbu naman tayo kay Marcos Jr. Inasar rin. Tangina kasi yan, shabu pa. Nangangayayat ka na. Kawawa, no? Kaya maraming natataranta ngayon kasi ba't nagtataka sila, puta na. Nagsanib puwersa na kaming 3 ah. Sanib puwersa na kami ng mga Dilawan, Pinklawan at Pulangaw. Hindi pa rin namin masiraan ng mga Duterte sa mga Pilipino. Ano kaya ang gagawin natin? Kaya nga ito, wag naman ho sana. Tuktukin natin. Wag naman ho sana mangyari. Nasa sobrang desperado ng mga hayop na yan, baka ipatumba na lang nila si BP Sara Duterte. Sa totoo lang, hindi ko pinapanalangin. Wag naman din sana mangyari yun. Sa sobrang sa sobrang obsessed na nila na mapabagsak si BP Sara, putay na baka ipapatay na lang nila yan. Oo. Hindi malabong hindi mangyari yun. Wala, hindi nila kayang talunin. Pero biruin mo, nagtutulong-tulong na sila. Pero wala, nga pa rin. Hindi nila kayang pabagsakin. Diba? So, baka demonyohin yung mga hype na yan. Kaya tayo ay magbantay, ha? O, eto, nakakatuwa naman tong sinabi ni BP Sara. Alam mo, nabibilib ako sa'yo, PRRD. Nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriends mo na nasa labas. Nag-aaway-away pa rin silang lahat. Yan talaga, pogi problem. Pogi problem yan. Diba? Wala eh. Ewan ko sino ba yung mga jowa ni PRRD na yan? Nag-aaway-away ba? Nag-aaway-aaway ba sila? At least yan, babae lang, di ba? Sabi nga ni Perdi, anong gawin mo rito? Langan na bulukin mo lang to. Pero at least, di ba? Walang, ako di sa pag-ano sa pagiging babaero ni PRD, wala naman para sa akin, wala naman yan. Ginusto naman ng mga babae, di ba? Buti sana kung labag sa kalooban nila, pero hindi naman, di ba? So, walang problema yan. Yung nga lang, ang problema dyan, ba't nag-aaway-aaway mga girlfriends mo, tatay? At pinagsasabihan mo, away-away, away-away pa kayo. Dapat hindi ganun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
walang